ito'y may kaugnayan kasi mag-isang taon na po mula nung mangyari ang maramihang pagpatay dyan po sa bayan ng Ampatuan sa lalawigan po ng Maguindanao. Sa darating na 24 o 23, kung hindi ako nagkamali, isang taon na po nung mangyari ang... kasama nito. 23. Opo. At batay po sa record ng Philippine National Police, nagdakip na po yung mga ilang suspect na nakakalaya pa. Mayroon pa bang suspect ka, Colonel, dito sa Maguindanao Massacre na nakakalaya pa hanggang ngayon o lahat to ay nadakip na ng ating mga kapulisan? Kasama nito, para sa kaalaman din ng ating mga kababayan, 195 po lahat itong na idemanda natin, kaugnay po dito sa Maguindanao Massacre. Out of the 195 ay 82 na po ang ating naaaresto. Meron pa po tayong 113 na aarestohin. At yung pong mga aarestohin pa ay kinabibilangan po ng mga CBO, meron pa rin pong 10 pulis at meron po 4 na miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Ngayon din po yung mga ilang kaanak ng mga Ampatuan at ng kanilang mga supporters. Meron pa po 112 ang ating 113 ang ating huhuliin para po mabuo natin yung 195. Pero itong mga ito, Colonel, andito lang naman sa Pilipinas pa ito, no? Wala namang nakalabas pa ng bansa dito sa 112. Ayon sa ating mga report na natatanggap galing po sa field ay nandito lang po sa Pilipinas. Yun nga lang po ay nagsipag sampana sa kabundukan. Itong karamihan, kanya po paisa-isa, padala-dalawa po ang ating nahuhuli. Ganun pa man, sa pagtutulungan po ng ating PNP at ng AFP at iba pang law enforcement agency ay we believe sa lalong madaling panahon ay matatakip na po lahat itong mga iba pang akusado. Okay. Colonel, isa pa, malapit na po kasi ang Pasko. Alam mo, hindi natin napapansin, Colonel, pagtulog natin, pagising natin kinabukasan, Pasko na pala. At malapit na rin yung madugong pangyayari, yung noong December 30, yung Rizal bombing, Pasko at New Year. Kamusta po ang preparasyon na ginagawa ng ating mga kapulisan? Siyempre, Colonel, kapag pinag-usapan ng preparasyon, kasama na ho dyan yung panghuli na naman natin, pangungumpis ka ng ating mga kapulisan doon sa mga ipinagbabawal na mga paputok. Kamusta po ang preparasyon ng PNP? Well, ang ating na mga Philippine National Police ay parati pong nagsasagawa ng mga pagbisita. Doon po, unang-una po, doon po sa mga tindahan at pagawaan ng mga paputok. At atin pong inaalam yung mga papeles, kaukulang papeles, ng mga nagtitinda at ng mga gumagawa. Lahat po ng mga kulang ang papeles ay una ina-advise natin na mag-secure, pero after several days, kung hindi pa rin po nila na-secure yung mga kaukulang papeles, ay dapat na po sila kagad na magsara. Ganon din po sa mga pagawaan. Sa mga pagawaan po, pag nakitang wala pong permit, ay agad pong ipapasara ito hanggang mapapayagan po itong magbukas hanggang hindi po na ipapakita yung mga kaukulang permit nang sa ganun po ay masiguro natin ang quality, ang kalidad nitong mga paputok na ito at hindi po makakadisgrasya ng ating mga kababayan. At sa tulong na rin ng ating mga kasamahan sa Department of Health at ng iba pang mga ahensya ng gobyerno ay muli pinapayuhan natin ang ating mga kababayan na kung po pwede ay huwag na po paputok. Iwas paputok po yung ating tawag dito at nakikipagtulungan po tayo sa ibang ahensya ng gobyerno. Okay. How about Colonel, dito sa gagawin natin mga pagbabantay? Kasi alam niyo naman po, pagdating ng Disyembre, magpapasko, magsisipag kilos na naman yung ilang mga makakatiang kamay na walang ginawa kundi gamitin dahilan yung kahirapan para mang-hold up at kung anong gagawin. Dito po sa gagawin natin pagbabantay po, pagpapatrolya ng ating mga kapulisan sa mga iba't ibang mga vital establishment dito po sa ating bansa, partikular na sa National Capital Region. Magiging katuwang po ba ng ating mga kapulisan, yung ating mga kasanduluhan naman sa NCRCOM? Kasamang nito, yung pong ating NCRPO at ng iba pang mga police regional offices
yan po sa Kamindanawan ay naka-full alert po tayo. Ibig sabihin po ay pinaigting ang ating seguridad sa lahat po ng mga vital installation, yung pong mga economic key points, at yung pong mga lugar na pinupuntahan ng ating mga kababayan. Doble seguridad po ang ating pinatutupad. At dito naman po sa mga malls na kung saan ay napabalita nitong mga huling araw na nagkaroon po ng ilang untoward incident, particularly robbery hold up po ay nakikipag-ugnayan ng ating NCRPO sa pamumuno ng ating kaibigan, Chief Superintendent ni Colonel Bartolome, para mapagkaroon ng dialogue with the security officers and mall owners at nasa ganun po ay ma-establish ang physical presence ng ating kapulisan doon po sa mga naturang malls at sisikapin po makapagbigay suporta, assistance dito po sa mga security guard para po mas maging maayos ang pagre-rekista ng mga gamit, yung po mga bagahe, yung po mga dala-dalahan, and even the customers themselves para po maiwasan ang mga taong nagdadala ng mga armas o dili kaya pampasabog dito po sa mga naturang establishmento. Okay. And dahil nga po medyo mataas din ang insidente ng mga krimen na ginagawa po nitong mga motorcycle riding criminals o kung tawagin natin ay Mr. C, ay tinapatan natin ito ng mga motorized anti-street crime operative o kaya ay MASCO. Labas po nito kasamang nito mga kababayan, Mr. C versus MASCO ngayong mga araw at ito po ay magpapatuloy hanggang hindi po natin na-address na gusto itong problema natin na krimen na ginagawa po ng mga criminal riding in tandem sa mga motorsiklo. Okay. Kaya din sa ating beat patrol, pinag-utos ng ating Chief PNP mismo sa lahat ng police regional offices para po paigtingin ang beat patrol, hindi lamang po doon sa mga matataong lugar, kung hindi sa mga simbahan na kung saan ay mauumpisa na naman siguro mga ilang linggo na lang ang ating mga simbang gabi. Nang sa ganun po ay maging panatag ang loob ng ating mga kababayan at nang hindi mabawasan ang saya ng mga kababayan natin pagdating po ng Pasko. Okay. Colonel, habol ko lamang sir bago kita bitawan, follow up ko lamang yung inilapit na problema ng ating kababayan sa gawin ng Bacolod sir, yung itinext na sa inyo. Yun po ay pinarating natin doon sa provincial director, doon po sa Negros. At hinihintay na lamang natin yung kanilang feedback. Ang initial feedback natin is yun naman ay naimbestigahan na at ang pagkakaalam po ng liderato ng Negros Occidental Police Provincial Office ay naisampa na po ang demanda. Okay. Colonel, maraming salamat sir ha. Mabuhay po kayo. Magandang gabi. Maraming salamat eh. Kasama nga nito, isang kasiyahan magbigay ulat sa iyong programa. Mabuhay ka. Okay. Si Police Senior Superintendent John Cruz, tagapagsalita po ng Philippine National Police, nagatid sa ating oras 36 minutos makalipas ang ikalima ng hapon. At bago natin hagilapin si Congressman Toma Posible, dyan lamang kayo at kami muling magbabalik pagkalipas lamang ng ilang paalala at pagpapakilala sa impilang inyong pinakikinggan ang palatuntunang direktahan sa DWDD. DWDD, Armed Forces Radio, 1134 kilohertz, broadcasting from Campo Aguinaldo, Quezon City. Ang himpilang ito ay bahagi ng Civil Relations Service Armed Forces of the Philippines. Ang DWDD, himpilan ng kawal ng bayan, ay kasapi ng TVP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang ating oras ay ganap na 37 minutos makalipas ang ikalima ng gabi. Ito po si Imelda Papin. Laging makinig at tumutok sa mga programa ng DWDD 1134 kHz, ang impila ng kawal ng bayan. Maraming salamat po.
mga